Pangalawang beses ko palang masusubukan ang outdoor rock climbing. Ang unang beses sa Cantabacos. Yan. Okay na. Pwede mo apakan niya, no? Sa right. Yun. Ayon sa mga residente ng Dingley, nahati raw sa gitna ang malaking bundok dito, kaya tinawag itong nautod o nabiyak. Itong gagawin kong pag-rock climb ngayon, gaano kahirap ito? Itong route na ito, rated at 510. So, in layman's terms, parang beginner route siya. Beginner route siya. 1990s, nagsimula ang wall climbing activity sa Nautod Wall. Paborito itong akyatin dahil sa iba't ibang levels of difficulty. Kung titingnan mo siya, parang napakadali lang akyatin. Ang higit 40 feet na ruta para sa mga baguhang gaya ko. Dahan-dahan ang bumababa ang araw at delikado maglakad pababa ng bundok kapag gabi. Kaya sinumulan ko na agad ang aking wall climbing adventure. Safety first, kaya proper gear muna. Harness, check. Helmet, check. Ang rock and roll. Simula pa lang ng climb, kailangan umakyat ka using a ladder bago mo masimulan. Yung ladder na ginamit nila, halos isang pako lang yung kasya kasi napakakitid yung ladder. Tapos hindi pa ako naka-rock climbing shoes, kaya medyo nahirapan ako simula pa lang. Bago pa man mag-init ang mga kamay at paa ko sa pag-akyat, may problema agad na sumalubong sa akin. Pagdating ko sa taas ng ladder, hindi ko mahanap yung unang kakapitan ng kamay ko. Kailangan ko pang tumungtong ng isa pang step at i-balance yung sarili ko. So medyo nahirapan talaga ako. Sa wakas, nakaangat na rin ako. Pero biglang, kumapit ako sa isang portion ng bato na hindi gaanong matibay. Bumigay isang bato. Bumigay yung bato na hinahawakan ko habang paakyat ako ng ladder. Kaya ako nadulas, kaya ako nalaglag. Kailangan. Bumigay isang bato. Bumigay yung bato na hinahawakan ko habang paakyat ako ng ladder. Kaya ako nadulas, kaya ako nalaglag. Kailangan. Kailangan ma-experience mo rin yung mga hindi dapat para lalong tumibay yung loob mo sa susunod. At least napatunayan ko na safe yung harness, safe yung equipment. At least nasubukan natin safe. hindi man naging maganda ang aking panimula, desidido pa rin akong maakyat ang Nautod Wall. Ano, kita mo? Ito. I clip from there. Ito pa yung view dito. Solid to ah. Ano ko nga kapit? Nasa kalagitnaan na ako nang magsimula namang bumuhos ang ulan. Nahulog man, naulanan man, at kahit medyo natagalan. Nice. Nung umulan, tinatamaan ako ng ulan. Pero nung kalagitnaan ng climb,
medyo nararamdaman kong dumudulas na yung mga bato, dumudulas na rin yung paa ko. The right ng tuhod mo sa... Dulas yung tinatapakan ko, ha? Yun lang. Right ng tuhod dyan. Ito ang Pinoy Adventures, Iloilo. Ma! Woohoo! Ipinagmamalaki ng Iloilo ang kanilang kasaysayan, kultura at pangangalaga sa kalikasan. Mula sa mga simbahang nanatiling nakatayo sa kabila ng mga pagsubok ng panahon, mga putahe at pagkaing ipinamana sa ilang henerasyon, hanggang sa mga likas yaman na napangalagaan. Kahanga-hanga ang pagpapahalaga nila sa lahat ng ito. Bilib ako sa Iloilo kung paano nila na-preserve yung culture nila. Ang galing. Ang galing nun para sa akin. Dito tayo ngayon sa Iloilo. Pupunta dapat tayo ng Antique, pero pagdating pala ng alas 6 dito ay wala nang masasakyan. At medyo umuulan pa ngayon. So nakapag-decide kami na bukas ng umaga na lang kayo pupunta ng Antique at magbabike ako papunta doon. Pagkatapos ng aking Iloilo adventure, babiyahe naman ako patungo sa katabing probinsya nito. Ang lugar ng mga karaya, ang Antique. Kakaiba raw ang pamamaraan ng pangingisda dito sa Barangay Malabor, dito sa Tibyao, ang lambaklad. Taon na ta.